Limits. Pag nag-aaral tayo ng limits, madalas sa school, ang sinasabi ng mga teacher natin, hanapin mo yung, sira na tong mic, pinakialaman na naman nila. Hanapin mo yung x minus 2 equal mo sa 0. Kunin mo yung denominator equal mo sa 0. So, pag in-equal natin sa 0 to, yung x natin, makukuha natin 2. Tapos, mag-substitute tayo ng 2, titignan natin kung undefined. So, undefined ang lumalabas. Pero bakit ba natin ginagawa yan? Tapos, sabi rin nila, pag x approaches 2, i-substitute mo lang yung mga malapit sa 2 gaya nung nandito. Diba kasi 1.5 to 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 yung pinakamalapit sa 2, 1.99999. Tapos dito 2.00001. Bakit natin yung ginagawa? Hindi ko maintindihan, di ba? Pag hindi mo maintindihan ng isang bagay, hindi mo ma-appreciate. Kaya intindihin natin dito sa video na ito. Simulan natin dito. Kung mag-substitute tayo ng 0 para makita natin kung ano yung behavior ng graph natin. Substitute tayo 0, 0, 0 yung x natin. Pag 0 yung x natin, ang lalabas dyan ay negative 4 over negative 2. Or pares din lang sa positive 2. So, pag 0 ang x, ibig sabihin 2 ang y natin. So, i-graph natin. Ito yon, 0 ang x, positive 2 ang y. Next, paano kung 1 naman? O di 1 ito, 1 squared minus 4 divided by 1 minus 2. Ang lalabas dyan ay negative 3 divided by negative 1 or pares lang din sa positive 3. So, pag 1 ang x mo, ang y mo ay positive 3. Ito yon. Next, pag 2. Pag 2, 2 squared minus 4 divided by 2 minus 2, ang lumalabas ay 0 over 0. Pares ba yan sa 0? So, bale, pag i-graph natin yan, dito ba? Hindi. Kasi ang 0 over 0, hindi pares sa 0. Ang 0, may over 1 yan. Lahat ng number, kahit variable, may over 1. Di lang nilalagay. Pero ito, hindi over 1 eh. 0 over 0 eh. Undefined siya. Undefined. Undefined. Ano bang ibig sabihin ng undefined? Ang undefined, hindi natin alam. Hindi natin alam yung value niya. Parang pares din lang sa mga may number over 0. Gaya niyan, infinite yan. Hindi rin natin alam kung ano ang infinite. Hindi natin masabi yung exact number niya. Hindi natin siya ma-describe sa graph. Hindi natin siya malagay. Hindi natin alam kung ano yan. So, wag muna natin ilagay. Substitute naman tayo ng next, yung kwan naman, yung positive 3 ng x. So, 3 squared minus 4 divided by 3 minus 2. Ang lalabas dyan ay 5. So, kung 3 ang x mo, 5 ang lalabas. So, dito yan. O, makikita natin, linear yung graph natin. Pag ganyan. So, ayusin natin. Ayan. So far, ito yung graph natin. Ito yung 0, 2. Ito, 1, 3. Tapos ito ay 3, 5. Ito, hindi natin alam yung nandito. Hindi natin magets ano ba yung pinagsasabi niyan. Pero dito sa nakikita natin, di ba dapat 2, 4? Pero 2, 4 ba talaga? So, hindi ko rin alam. Check natin sa graphing calculator. Okay, ito yung graphing calculator natin. Nag-input na ako dito ng equation natin. Yan yung equation natin kanina. Ito daw na line na to ang graph natin sa x squared minus 4 over x minus 2. Ito yung 2. Nakikita nyo dito. Tapos 4. So, tama yung graph natin. Pero, pag nag-substitute ba talaga tayo dito sa function na to, itong x squared minus 4, x minus 2 natin, 4 ba dapat ang lumalabas? Di ba 0 over 0? Paano yun i-represent? Computer na to, dapat alam niya, di ba? So, i-zoom natin. Pero bago natin i-zoom, maglagay tayo ng point na 2, 4. Zoom, 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 zoom. Layo. Ayan na. So, nakita nyo, butas siya. O, tanggalin natin yung point. Butas siya. Butas yung graph natin. Hindi rin alam ng computer kung paano i-represent yung 0 over 0 or yung indeterminate. Pero ang sabi sa libro, ang limits, pag magsasubstitute ka daw ng malapit na malapit sa x, ito yun, papalapit ng papalapit dito. Tapos papalapit ng papalapit dito. Pero hindi tayo pumupunta dito sa undefined na value na to. Balik tayo dun sa graph natin. Ayan, so andito na tayo. So butas yung graph natin. Palitan natin ng butas to. Alam na natin kung paano i-graph ang isang undefined. Ito ay gamit ang wholes. So, kung babalikan nyo yung rational functions natin, di ba, kumukuha rin tayo ng wholes, yung zeros, yung vertical asymptote, horizontal asymptote, kasama doon yung wholes. Ito yun mismo, yung undefined values, yun yung wholes. May butas sa graph natin. Okay, na-gets na natin kung paano i-graph. Pero ano ba yung gamit nito? Anong gamit ng limits? Bakit tayo nagsasubstitute ng malapit sa 2, 1.99999 tsaka 2.0001? Yan ay para ma-observe natin
yung curve natin or yung line natin, itong function natin, habang papalapit siya ng papalapit dito sa undefined value. So magsasubstitute tayo ng mga x natin tapos papalapit tayo ng papalapit, palapit ng papalapit dyan. Pero hindi tayo actually nagre-reach dito. Hindi natin yan kinukuha kasi undefined nga. Hindi natin yan makukuha. Kaya ang ginagawa natin ay nagsasubstitute ng malapit na numbers dito sa undefined para makita natin yung behavior nung function natin. Okay, gets. Yun pala ang limits. Pero saan natin yan magagamit sa totoong buhay? Bakit natin to inaaral? Bakit bibigyan ako ng sobrang haba na equation ni ma'am? Di ba minsan, x cube pa yan, x6, kahit ano pang x yan. Hindi ko naman naiintindihan. Well, ang limits magagamit mo, for example, engineering ka. May bundok dito, may bundok dito. Ang mga engineering dapat compassionate dahil sila ang nagsosolve ng mga problems sa Earth. Dahil sa talino nila, gagamitin nila yan sa mabuti. Mabuti nga ba ang ginagawa ng mga engineers sa Pilipinas? Joke lang. Bale, may dalawa tayong village dito. Gusto mo silang tulungan para mag-communicate or makipag-trade para nagsesharan sila, nakikipagkalibilo sa kabilang barangay or kabilang bundok. So, gagawa ka kunwari ng cable car mo. Gagamitin mo ang limits para malaman yung behavior ng structure na to bago mag-breaking point. Ano ba yung breaking point? Pag naputol na itong string na to. So, bale kung hindi ka gagamit ng limits, ang paraan mo ay magpasok ka ng maraming mabibigat na gamit dito, i-weigh mo, tignan mo kung gaano nakabigat hanggang sa maputol to para lang mahanap mo yung maximum na kaya nitong cable mo. Well, tutulungan ka ng limits para hindi ka magsayang ng mga gamit para lang hanapin yung maximum capacity ng cable car. Yun ang gamit ng limits. So, i-observe mo yung graph papalapit ng papalapit sa maximum para hindi ka na magsayang ng material na bumili pa para lang sirain. Ganyan din sa bridge. Ayan. Para malaman mo kung yung maximum na kaya nung bridge dumaan ng mga kotse o tao dyan. Maximum weight bago siya mag-collapse. Ayan, so parang nagpre-predict tayo ng future gamit ang math. At ino-observe natin yung curves or lines gamit ang math. So, pag prediction, saan pa natin magagamit? Diba? For example, sa trends. So, nagbebenta ka, businessman ka. Ito yung time, tapos ito yung price. Kunwari, demand na lang to. So, paiba-iba yung graph mo. Pwede mong gamitin ng limits para hanapin or i-predict yung graph. Okay, gets na natin kung ano yung undefined, paano siya i-graph, bakit natin ginagamit ang limits, ano yung real-life application niya. Siyempre, para talagang maintindihan natin yan, tapos magamit natin siya sa totoong buhay, alam din dapat natin i-compute. Kaya yun yung gagawin natin na next. Okay, ganito muna ang isolve natin. Graph. Paano kung hinahanap ang limits pero ang bigay sa inyo ay graph? Ganito lang yan. So ito, ang ibig sabihin nito ay limit as x approaches -3 from the left. Pag negative from the left, pag positive from the right. Okay, so titingnan natin yan sa graph natin. Saan ba yung -3? Ito yung -3. X yan eh. X approaches -3. Ibig sabihin sa x ka titingin. Sa x ka titingin. Ito yung -3 natin. Sabi niya approaches from the left. So pag ganon. Diba ito yon? Ito yung f of x natin. Ayan. Approaches -3 from the left. So ang value mo dyan ay itong y. Kasi yung f of x ito yung f of x. Yan yung hinahanap mo. Yan yung y. Ito yung x. So yung y mo dyan ay positive 1. So 1 ito. Next, limit as x approaches -3 pero from the right. Galing sa right. So ito yun. Ayan, ito yung 3 natin eh. -3 natin ito. From the right daw, di nandito. Pag ganon, pag ganito. So asan yung f of x mo? Ayan, nasa 3. Yung y ang titignan mo. So 3 na yan. Next, limit as x approaches -3. Walang positive, walang negative dito. So, hindi niya sinabi kung left or right. Ibig sabihin, both yan. Approaching -3 sa left at saka sa right. Paganto, tapos paganto. Paganyan. So, dalawa, di ba? Ibig sabihin, magkaiba. Pag magkaiba yan, ang limit mo dyan ay does not exist. Okay? D and E. The limit does not exist. So, makikita mo na yan dito. Ayan, no? Magkaiba. Dapat parehas yan. Pag nag-approach ka sa left, tapos sa right, sa limit na gusto mong puntahan or sa undefined value or sa hole mo na gusto mong puntahan, dapat parehas. Pag hindi parehas, yung y value mo or yung f of x mo, it does not exist. Kasi dalawa yung lumalabas. So, D and E yung ilalagay mo dyan. Next, limit as x approaches +1
from the left kasi negative. From the left. Negative 1. Saan yung negative 1? Ay, positive 1 pala. Ito, positive 1. Ito yung positive 1. Tapos, from the left. Mali, dapat ito pa from the right dapat to. Okay? So, ito yun. From the right. Ito yung positive 1 eh. Ayan. So, from the right. Anong natatamaan yung y? Ayan no. Negative 2. So, ang sagot mo dito ay negative 2. Diba? Madali lang. Next, ito. Limit as x approaches 1. So, hindi niya sinabing left or right then. 1, sabi niya lang, hanapin mo lang yung shaded na bilog. Ito yun, yung shaded na bilog. Diba dito kanina, hinahanap yung limit as x approaches negative 3. Walang shaded na bilog oh. So wala, does not exist. Dito meron. Ayan. Kaya yan lalagay mo. Ito ay negative 2. So negative 2 ito. Next, as x approaches positive 3 from the left. Ano daw yung f of x mo as x approaches from the left ng positive 3. Ito yung positive 3. So, lagay tayo ng linya para makita natin. Tapos, from the left, galing dito. So, ito. Ano yan? Di ito. Yan yung f of x mo dyan. Positive 2. Positive 2. Limit as x approaches positive 3 from the right. Ito ulit yung positive 3 natin from the right. So, ito. Ito yung graph. So, yan ay positive 4. Tapos, ito naman. Ano daw ang f of negative 1 mo? Pag negative 1 daw yung x mo, ano ang y mo or ang f of x mo? Negative 1, ito. So, ito. Ito ang y ko. Ito ang f of x ko. Ito, oh. Ito. So, 2. At last, limit as x approaches 3. Pag hindi niya sinabing from the right or from the left, hanapin mo lang yung shaded. Ito may shaded siya. O, ayan. Ito yung shaded. Tapos ito yung 3, di ba? Ayan. So, ito. Yan ay positive 3. Yan, madali lang. So, pag graph yung binigay, madali lang. Okay, ito naman yung example natin kanina. Pag equation na ang bigay sa inyo, una nyong gagawin, ay substitute nyo muna ito. Yung 2 mismo. Para makita nyo kung undefined ba or infinite yung lumalabas. Kasi baka ang lumabas pala whole number. Di nakuha nyo na agad yung sagot. So pag substitute natin yung 2 dito, 2 squared ay 4 minus 4, 0. Tapos ito, 2 minus 2, 0. So undefined yung lumalabas. Okay, pag undefined siya, may kailangan kang gawin dito sa function na binigay sa'yo para makuha mo yung limits. So, kung i-observe nyo, may x squared sa taas, tapos minus 4. Yan ay perfect square. Paano mo masasabi na perfect square? Pag in-square root mo yung dalawa, tapos pwede siyang ma-square root. Diba? Yung x squared, pag in-square root mo yan, magiging x na lang. Yung 4, pag in-square root mo yan, magiging positive negative 2. Okay, pag perfect square, so pag equation na ang bigay nyo, tapos limits yung topic nyo, dapat marunong kayo ng factoring. Factoring tapos fraction, yung mga ganon. Kasi kung hindi nyo alam yung factoring tapos yung fraction, tapos tumatalon na kayo kagad sa limits, talagang hindi nyo maintindihan. Hindi yung limits yung mahirap, hindi yung limits. Yung factoring, tapos yung mga iba pang kailangan mong aralin na prerequisite ng limits. Okay, kaya pag nahihirapan ka sa limits, hindi yung limits yung mahirap. Yung pagfa-factor, tapos yung pagsisimplify mismo ng function. Kung saan ka nahihirapan, dapat yun yung aaralin mo para hindi na dadagdagan yung kailangan mong aralin. Habang padami ng padami yung subject nyo. Diba yung limits susunod dyan. Derivatives, tapos susunod dyan integral. Pag hindi mo inayos yung sugat mo sa factoring, tapos sa mga simplification ng equation, talagang dadagdag yung kailangan mong aralin. Kaya dapat pag nahihirapan ka sa isang subject, intindihin mo muna kung ano ba yung mahirap. Okay, so perfect square ito. Ang gagawin na natin ay i-factor siya. So pag in-square root mo to, pati ito, ang lalabas ay x tapos 2. Yan lang din ang gagamitin natin. X plus 2, x minus 2. Yan, tapos kapihin natin yung nasa baba. X minus 2. Yan no, magka-cancel. So x plus 2 na lang ang matitira. Substitute mo yung 2. 2 plus 2. So magiging 2 ito. Yan ay 4. So ito yung limit mo. 4. Balikan natin yung graph natin. Diba ito? 2. Kung 2 ang nilagay mo, ina-approach niya yung 4 kanina. Ito, ina-approach niya papunta siya sa 4. Okay, next problem. Ito naman. So, unang gagawin, substitute yung 2. 8 minus 3 times 2 plus 12 times 2. 12 times 2, yan ay 24. Tapos 3 times 2, yan ay 6. So, 8 minus 6 plus 24. Equal yan sa 8 minus 6 ay 2. 2 plus 4 ay 26. 26. So, ito na yung limit natin. So, ito nakukuha nating sagot. Hindi yan yung y mo or f of x mo pag sinubstitute mo yung 2. Sinasabi lang yan as x approaches 2 habang papalapit ka ng papalapit sa 2. Ito ang makukuha mo, 26. So, ang dali nito kaya nagdagdag pa ako ng isa dito. Ito naman yung i-solve natin. Paano kung may fraction na?
Ito yung sinasabi ko na kailangan nyo din marunong mag-fraction. So, x minus 3 minus ng fraction, ito ganyan, ganyan, tapos ganito. 3 times 1, yan ay 3. X times 1, yan ay x. Tapos minus, kasi minus to, divided by x times 3. Yan ay 3x. Tapos, fraction ulit. So, isimplify mo. Pag isi-simplify mo yan, maglagay ka lang ng over 1 dyan para maayos tignan. So, x minus 3 divided by 1, yan ay lahat magdi-divide sa 3 minus x. Ilabas na lang natin yung negative para makita natin yung pagkaparehas niya. Negative. So, x na to, tapos minus 3. Okay? Kung pinasok mo to ulit, ang kakalabasan niyan, ito rin. Diba? Negative x plus 3. Ganyan yan. Ilabas mo yung negative, edi x minus 3. Tapos negative dyan. Ayan, divided by 3x. Tapos, mag-multiply ka ng fraction. Yan. Multiply yung nasa taas at saka yung nandito. Yung nasa labas, yan yung nasa taas ng fraction. 3x, x minus 3, tapos negative x minus 3 times 1. Pero wag na natin lagay yung times 1. Equal sa, ito cancel, so negative 3x. Saka mo i-substitute yung 3 mo. So limit as x approaches 3, x minus 3 over 1 over x. Ay, hindi. Yan na nga yung simplify minus 3x, substitute mo yung 3. So, ang sagot mo ay negative 9. Ito na yung limit mo. Next, ito namang problem na to. Pare cube na siya. So, i-observe nyo muna yung equation nyo. Yung taas tapos yung baba. Itong taas ay naka-difference of cubes. So, pag difference of cubes, ang kailangan mong gawin ay gamitin yung formula na a cube minus b cube. Ito yun. Equal yan sa a minus b multiplied by a squared plus ab plus b squared. Yan yung kailangan mong formula. So, gagamitin mo lang yan. So, kunin mo yung a tapos kunin mo yung b. Paano mo kukunin yan? I cube root mo lang tong dalawa. Kasi parang ang ginagawa natin, ito i-equal mo dito. So, a cube is equal to x cube. Tapos, itong b cube equal mo dito. Kasi parehas yan Naka-format yan ng ganito. Ayan minus din. So, difference of cubes. So, itong b cube equal mo sa 64. Kunin mo yung a cube tapos yung b cube. Di i-cube root mo. Cube root. Cancel to. Yung cube root tapos yung ito. So, ang lalabas dito ay a is equal to cube root ng x cube. Yan ay magka-cancel din. So, x. Tas dito naman sa b, so nag-cancel yon. Ano ang cube root ng 64? So, kung hindi mo alam mag-cube root, edi dahan-dahan, 1 times 1 times 1 ay equal sa 1. 2 times 2 times 2. 2 times 2 ay 4 times 2 ay 8. Pag 3 times 3 times 3. 3 times 3 ay 9 times 3, 27. Tapos kung 4 times 4 times 4, 4 times 4 ay 16, 16 times 4, ito ay 24, 4, 5, 6, 64. So yan na, cube root ng 64 ay 4. Okay, nakuha na natin yung a at b, isa-substitute na lang natin dito. Ito, gagawin natin siyang ganito. So limit as x approaches 4, gawin natin ganito. Ano yung a natin? X. X minus yung b natin ay 4, x minus b, tapos x squared plus 4x plus 4 squared. Yan ay all over ng ito, x minus 4. So, makikita nyo, magka-cancel to. Ang matitira ay x squared plus 4x plus 4 squared. Yan na yung gagamitin natin. Substitute na natin to. Tingnan natin kung anong lalabas. So, 4 squared, dito, 4 squared plus 4 times 4 plus 4 squared. 4 squared plus 4 squared plus 4 times 4. 16 plus 16 plus 16. Yan lahat ay equal sa 48. Ito na yung sagot. Next, itong problem naman na to. Bali, kailangan natin ay factoring ulit. Pero, mag-factoring na tayo agad kasi kung sinubstitute mo naman to, 0 over 0 or undefined din lang yan. So, ito ay perfect squares. Pag in-square root mo kasi, ang lalabas ay x ito, tapos ito 5. So, yung factor mo dyan, so factoring ng perfect square to, x plus 5, x minus 5. Ganyan mag-factor dyan. In-square root mo lang tong dalawa. Pag in-square root mo tong dalawa, pero hindi sila ma-simplify, ibig sabihin hindi yun perfect square. Ang kailangan mo gawin dun ay completing the square. Kadalasan may x yan dito. Ito, ganyan siya. X squared tapos may number tapos x. Yan, completing the square ang gagawin dyan. Pero ito, perfect square, so ganito ang gagawin. Square root mo lang to, tapos ito, tapos gawin mong plus, tapos minus. Next, ito naman, factoring din. Pag ganito, ang binigay sa'yo, yung walang coefficient dito sa x squared, ang kailangan mo lang gawin ay kunin mo yung last term.
negative 15. Tapos mag-isip ka ng number na pag pinag-multiply mo, negative 15 ang lalabas. Tapos pag pinag-add mo, positive 2 ang lalabas. Kasi ito, ang format niya ay x squared plus a plus b x minus ab. Itong ab, ito yan. Ay plus pala to. Itong ab, ito yan. Itong a plus b, ito yan. Yung 2. So, kunin natin yung 15, hanapin natin yung a tapos yung b. So, magsimula ka sa 1. 1 times negative 15, di ba, a 15. Pero pag pinag-add mo, ang layo naman sa 2. So, mag-isip ka ng mas malapit. Subukan natin ng 5 tapos 3. 3 tapos 5, negative. Kasi pag pinag-multiply mo yung 3 tapos 5, di ba, 15. So, paglaruan mo na lang yung sign, tingnan mo kung lalabas yung negative 15 tapos yung 2. So, pag ito pinag-multiply natin, negative 15 siya. So, check na yon. Check na yon. Pero kung pinag-add ba natin 2 yan, so plus natin, ang lalabas negative 2. Kailangan natin siyang gawing positive. So, ilipat natin yung sign. Hindi ata dapat nasa 5 yan. Baka nasa 3. So, multiply natin. 5 times negative 3 ay negative 15 pa rin. So, goods. Pag pinag-add naman natin, positive 2. So, yan yan. X minus 3 tapos x plus 5 ang factor mo. Lalagay mo yan dito. X minus 3, x plus 5. Ayan. So, kailangan talaga ng factoring kahit saan ka pumunta sa math. Pag hindi na master yon, mahirap mag-proceed sa higher subjects. So, cancel to, tsaka cancel yan. Ang matitira ay x minus 5 over x minus 3. Tapos, pwede na tayo mag-substitute. So, negative 5 minus 5 divided by negative 5 minus 3. Yan ay negative 10 tapos negative 8 or 10 over 8 din lang. Tapos, simplify pa natin. Divide natin itong dalawa sa 2. Yan ay 5 over 4. Ito na yung simplified form. Yan yung sagot. Next, paano kung ganito naman? Limit as z approaches 0. Ito yung function mo. So, kung 0 yan, tapos 0 to, magiging 4 squared. 4 squared, 0 sa taas. Minus 16. Ang 4 squared ay 16. 16 minus 16, 0. So, 0 over 0. So, undefined siya. May kailangan tayong gawin. Kung mapapansin nyo, ito ay perfect square din. Bakit? Kasi pag in-square root mo yan, dalawa, ito makakancel, ang matitira 4 plus z. Yan. Tapos ito, magiging 4. So, perfect square siya. So, ang perfect square, di ba, ang ginagawa natin, kunwari, x squared minus 16, perfect square yung dalawa, pwede mong i-square root, yan cancel, mag-x, tapos ito, magiging 4. Ang factors natin dyan, x plus 4, x minus 4. Ganon din dito. Parang ito lang din lang yung x. So, 4 plus z plus 4, yan yung isang factor natin. Tapos 4 plus z minus 4, yan yung isang factor natin. Yan ang ipapalit natin dito sa baba. So, yan ay z divided by 4 plus z plus 4. Tapos 4 plus z minus 4. So, 4 minus 4, yan ay mawawala. Yan ay z over 4 plus 4, yan ay 8. So, z plus 8. Tapos, ito, matitira z. Cancel yung z. Yan ay 1 over z plus 8. Tapos, pwede mo na i-substitute yung 0 dito. So, ang lalabas 1 over 8. Yan na yung sagot mo. Pero meron pang isang pwedeng way. Yung isang way dyan, so, di ba yung original nito ay limit z approaches 0, z divided by 4 plus z squared minus 16. Yan yung original niya. Pwede mong expand to. Expand natin. Pero mas mahaba kasi ito eh. Z over 4 plus z times 4 plus z minus 16. So, equal yan sa z divided by 4 times 4. So, i-distribute lang natin to. Pag times natin, 4 times 4 ay 16. Tapos, 4 times z, 4z. Tapos, 4 times z ulit, 4z ulit. Tapos, z times z ay z squared plus z squared. 16 minus 16, yan ay 0. Tapos, 4z plus 4z, yan ay 8z. So, ang mawawala to, ang kakalabasan ay z divided by 8z plus z squared. Tapos, ilalabas mo yung z. Common sa kanilang dalawa. Z over z, 8 plus z. O cancel to, 8 plus z ulit yung matitira. 1 over 8 plus z. Substitute mo yung 0 sa limit natin. To ay 0, so ang lalabas 1 over 8 din. Yan na yung sagot mo. So, mas mahaba to, pero kung alam mo yung perfect square, ayun, ganito na lang. Mas madali. Next ay ganito naman. So, hindi perfect square, walang perfect square dito. Hindi natin siya ma-factor. Kasi pag in-square root natin to, tapos in-square root natin to, hindi naman magka-cancel to eh. Lalala lang. So, ang kailangan gawin, pag gantong format, may square root, tapos may ganyan, minus 4, ang kailangan mong gawin ay mag-times. Mag-times ka ng opposite nito. Opposite ng sign nito. Parang square root x plus 4. Ganyan.
tapos divide mo sa x plus 4. Parang itong buong to, minumultiply natin dito. Bakit pwede natin yan gawin? Kasi ito ay equal din lang yan sa 1. So, pag tinimes mo yung 1 dito, walang nangyari, di ba? Ito pa rin yung sagot. So, kaya yan ang pwede natin gawin. Parang yung ginawa natin ay kinomplete natin yung square. Ayan, no? Tignan nyo. Di ba, pag nagko-completing the square tayo, parehas lang yung ito, itong dalawa, pero magkaiba lang yung sign. Tingnan mo sa mga previous natin, saan ba yung completing the square? Ito. Ayan, no? Completing the square ang hindi completing the square. Ano na yun? Perfect square pala. Perfect square yung ginamit. Factoring ng perfect squares kasi pag in-square root mo, pwede i-square root. Ganyan yung lalabas, oh. X plus 2 plus dito, tas dito minus. Pero parehas na x tapos 2. So kung i-observe nyo dito, ganun din. Parehas na ito. Ayan, parehas. Pero magkaiba lang ng sign. Tapos dinivide natin sa sarili niya para parang nag-multiply tayo dito ng 1. Kaya walang nangyari. So ipag-multiply natin, ang lalabas dyan, limit x approaches 16. Pag-multiply natin to, yung square root of x times square root of x, magiging x na lang. Kasi parang ang nangyari dyan, x, yan ay naka-square root, tapos dalawa, di ba? Maging square, do di cancel to. Kaya x na lang. Tapos plus 4 square root of x kasi square root of x times 4. Tapos minus 4 square root of x plus, minus pala, minus 4 times 4. Kasi negative to kaya minus. Yan ay 16. So makikita nyo ito, magka-cancel lang. 4 square root of x minus 4 square root of x. So 0 yan. So ang matitira sa babaan naman ay x minus 16 times square root of x plus 4. So wag nyo munang isimplify para makita natin yung magka-cancel. X minus 16 divided by x minus 16 tapos multiplied by square root of x plus 4. Yan, so cancel to, cancel to. Ang lalabas ay 1 divided by square root of x plus 4. So substitute natin yung 16, limit as x approaches 16, yun ay 1 over 16 plus 4. Ang square root ng 16 ay 4 din lang. 1 over 4 plus 4. Yan ay 8. 1 over 8 yung sagot. Next, paano kung ganito, piecewise function yung binigay nung teacher nyo sa inyo. So, umpisa natin dito sa A. Sabi niya, limit as x approaches negative 6. Diba, ang ginagawa natin, ito yung condition natin. Tapos ito yung equations. Titignan natin yung x natin kung pasok ba dito sa condition. For example, ito, negative 6. Yung negative 6 ba ay less than positive 1? Diba, yes? Yes yan. Dito, negative 6 ay greater than 1 ba? Hindi. Kasi titignan natin yung number line. Ito yung number line. Ito yung 0. Ito yung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito yung negative 6. Ito yung positive 1. So, sa A natin, as x approaches negative 6. So, mga malalapit na number dito sa negative 6. Yan ay negative 5.999999. Tapos, negative 6.000001. Ganyan. So, walang problema kasi both itong dalawang malapit na values sa negative 6 ay pasok sa condition na to. Ang kailangan lang natin gawin ay substitute yung negative 6 dito sa equation na ito. Kasi ito yung condition na pumasa. Yan o, kalinya niya. Kaya ito ang gagamitin natin. So, limit as x approaches negative 6. Tapos itong function na to, 7 minus 4. Substitute mo yung negative 6. Ang lalabas dyan ay positive 31. Kasi ito, negative 24. Bali, 7 minus negative 24. Yan ay 31. So, ito yung sagot. Positive 31. Next, letter B. As x approaches 1. So, approaches 1. Nandito yung 2. So, ang kukunin natin ay yung mga malalapit na numbers. Either 0.999999 tapos 1.000001. Itong dalawang values na to. So, itong dalawang values na to, masasatisfy ba nila yung condition na ito? So, itong 0.99999 less than 1 ba yan? Yes, di ba? Less than 1 yan. So, check tayo dito. Dito nga eh. Yung 0.999 ay greater than 1 ba? Hindi. Pero yung 1.00001 ay greater than 1. So, dalawa yung function na gagamitin natin. Isa sa left side nung positive 1, tapos isa sa right side ng positive 1. Approaching to the right, approaching to the left. Okay, so gamitin natin yan. Limit as x approaches positive 1. Ito muna, 7 minus 4
times, substitute natin to, 1 is equal to 4 times 1 ay 4. 7 minus 4, yan ay 3. So, ito ay sa approaching to the right. Tama? Kasi ito yung ginamit natin. Parang ngayon, approaching to the right tayo. Ito yung 0.99999 yung nag-satisfy dito sa condition na to. Tapos, limit x approaches 1. Ay, baliktad. Sa left pala to. From left. Tapos ito yung from right. Okay, sorry. 7 minus 4 times, ay mali na. Iba. Ito na. X squared plus 2. Or itong x squared, palitan natin ng 1. 1 squared ay 1 plus 2, 3. So, ang limit nga ay 3. Parehas na 3. So, as x approaches 1 from the right tapos from the left, yung y mo, yung f of x mo na makukuha mo ay 3. So, pag magkaiba ito, yung value na yan, ang isasagot nyo dito ay D and E. Pero pag parehas, syempre yan. Yung positive 3. Ganun lang. So, naintindihan na natin yung limits. Tapos, nakapag-solve na tayo. So, pag nagsasolve kayo, ang ginagawa nyo lang ay lumalapit ng lumalapit sa undefined value. Pero hindi kayo mismo nagre-reach doon sa undefined value or sa whole or sa infinite. Tinitignan nyo lang yung value pag malapit na kayo doon mismo. Pang-compute siya ng mga maximum values para hindi na magsayang na materials, para lang malaman yung maximum capacity, mga ganun. Pag-predict ng graph, ganun. So, ang kailangan nyo sa limits ay mga factoring, pagbasa ng graph na ganito, completing the square, ano pa, difference of cubes, mga fraction, tapos mga simpleng mga simplification ng mga equation. Pag may natutunan kayo, share nyo rin sa mga kaklase nyo. Turuan nyo sila.